morning guys. Para pala sa inyong mga baguhang nag-alagag manok, nagpapalahi tulad ko. Dito sa pag-alaga natin manok, sa pagpapalahi natin, malaki ito maitulong sa atin. Malaki ang pakikinabang natin sa ating mga alagang manok. Ako na lang mismo ang magpapatunay sa inyong mga baguhan pa lang sa pagmamanok ko. Ang unang mga palahi kong manok, nasa Negros pa ako nag-alagag manok, nagpapalahi. Pagpunta ko dito sa Maynila, dadala ko yung mga manok na yon. Nakita sa taga Antipulo na magmamanok, mahilig sa laro sa manok. Kinakausap ako niya, inupiran niya ako na patingnan niya ang kaniyang lupa, yung lutin na yon, na minana niya sa papa niya dahil gusto daw niya ang mga manok ko. Ang gusto niya, ang kalahati sa presyo sa lutin na yon, puro manok ang ibibigay ko sa kanya, ang kalahati pira, parang pamusta niya sa mga manok. Alam nyo ba, nung nakita ko yung lutin niya yun, lutin niya nagustuhan ko dahil may mga puno na may tanim na rambutan at saka punong mangga, malapit pa sa school. Kaya hindi ko nagdalawang isip, sabi ko manok lang yan, madali ko lang makikita dahil marunong akong mag-breed, magpapalahi. Saglit lang sa akin yan na magkaroon ako ng mga manok ulit. Binigay ko sa kanya, binigyan ko ng presyo. Sabi niya, ang presyo mo kung magkano ang ibigay mo sa akin sa bawat isa niyan, hindi na ko tumawad. Kukunin ko na yun ang kalahati pira na. Doon kami nagkasundo sa luti na yun. Kaya ang mga manok ko, may mga history ito, may napundar ito. Nagkaroon ako o maliit na luti sa Antipulo, kalahati manok, kalahati pira. Yan ang totoo. Kaya dito sa pagmamanok ko, nakakatulong talaga ito sa akin. Hindi lang sa akin, pati sa aking mga anak nung nag-aral pa sila. Kasi nagbibinta talaga ako parang mabili ko kung anumang pangailangan sa mga anak kong nag-aral. Yan totoo. Kaya sa mga baguhan, para sa inyong mga baguhang nag-alagag manok, kailangan dito ang pagmamanok natin, isipin natin ng maigi na dapat mag-alaga tayo ng manok yung nakakatulong naman sa atin, sa ating pamilya. Yan ang pinaka-importante sa pagmamanok. Parang tumagal tayo dito kasi ako, ang pagmamanok ko, mayroon itong mga napatunayan. May napundar akong mga kunting gamit. Halimbawa, nasira ang washing machine namin. Nagbibinta lang ako ng manok yan para makabili ng bago. Yan ang ginagawa ko sa pag-alaga ko manok. Pag mayroong nasira kami nga mga electric fan, kung walang pambili, walang pira, nagbibinta ako ng manok para makabili ng bagong electric fan. Nakakatulong itong mga alaga kong manok, sa totoo lang. Tapos pag gagamitin ko naman, alagaan ko ng husto, ihanda ko, i-kondisyon ko, i-entry ko sa industriya sa laro sa manok, lamang din ako sa panalo kaysa talo. Kaya dito sa pag-alaga kong manok ko, pinagpatuloy ko ito dahil hindi ako lugi. Kasi marunong akong mag-breed, pumili sa mahusay, maayos na linyada na lamang sa panalo kaysa talo, winning line. Yan ang pinaka-importante sa mamanokin natin. Na mayroon silang bloodline na sa dugo nilang lamang sa panalo kaysa talo pagdating sa laro sa ano. Yan ang to. Ngayon, balik naman tayo sa manok kong nagiging lupa, nagiging luti. Kahit maliit lang yun na luti, hindi naman kalakihan, nasa ano yun, 150 square meter. Pwedeng mapagpatayuan ng bahay yun, may sa paligid pwede pang makatali-tali ng mga manok dahil magandang pwesto dahil mga may puno, may mangga, may mga prutas. Tapos malapit sa school yun, nasa Antipulo yun. Hanggang ngayon nandoon pa rin, hindi ko pa rin ibinibenta. Ang nag-alaga ngayon nakatira doon yung pinsan kong babae, nandoon nakatira. Kasi ang mga anak ko doon sana ko magpapatayong bahay, ayaw ng mga anak ko dahil sabi nila bundok, malayo. Sabi ko, Metro Maynila na din ito, Antipulo, hindi na to Negros. Sabi niya, mas maganda talaga sa siyudad. Sabi kasi ng mga anak ko, may dahilan din sila. Galing na nga sila ng probinsya ng Negros, tapos doon ko rin sila itira sa Antipulo, bundok daw. Dapat
sa siyudad naman. Kaya dito ko naghanap og tirahan sa Maynila mismo. Hanggang nagkaroon ako ng sariling bahay din nandoon sa Rodriguez Rizal. Magmamanok lang ako pero hindi naghirap ng masyado aking pamilya. Napakain ko rin ng 3 beses ang araw kung minsan may pangmerienda pa. Dahil sa aking mga alagang manok. Kung wala akong maibigay sa mga anak ko, nagbibinta ako. Kaya ang aking mga manok, malaki ito o naitulong sa akin o sa aking mga anak, sa aking pamilya. Kaya ang aking pag-alagang manok, suportado sa aking pamilya, sa aking mga anak. Mas natutuwa pa sila kung marami ang gialagaan kong manok dahil siyempre kung gusto nila na muulam ng mga reject, mapagbibigyan ko sila. Pagkatapos kung mayroon sila na mga importante na bibilhin, wala silang pambili, walang pira, nagbinta ako. Ganyan lang ang buhay ko sa pagmamanok. Ang pagmamanok ko nakakatulong sa aking pamilya. Hindi ko to ginamit sa pangsarili ko lang na kasiyahan, ginawang bisyo. Hindi ko ginawang bisyo ang aking pag-alagang manok. Kaya tumagal ako. Ulitin ko sa inyo, mula bata pa ako, 12 anyos pa lang, nag-alaga na ako ng manok ng Negros. Pagdating dito sa Metro Maynila, dito na nag-aral ang aking mga anak, dito na nagpapatapos sa pag-aral, nasiglakihan, nagkaroon ng pamilya, may mga anak na din sila, may apo na ako. Tuloy-tuloy pa rin ang aking pag-breed, pag-alaga ng mga manok na mga bloodline, mga linyada na nakikinabang ako. Iyan ang history ko dito sa pag-alagang manok. Ang pagmanok, hindi ito hadlang para na makapagtapos sa pag-aral ang ating mga anak. Mas nakakatulong pa ito pag gamitin lang natin sa maayos na pamaraan ang ating mga alagang manok. Dapat talaga gawin natin ang lahat nating makakaya na pamaraan na matulungan natin ang ating anak para makapagtapos sa pag-aral, para ang ating pinagdaanan hindi na mapagdaanan sa ating mga anak. Yan lang, thank you.